Chapter 26. Nakarating kami sa bistro pagkatapos ng iilang minuto. Medyo nag-cool down ako sa aking trance at tila ba may bumabagabag sa aking isipan. Pinatay ni Gab ang makina ng kotse. Mabilis itong umikot para pagbuksan ako ng pinto. Lumabas ako ng kotse at nakaharap sa akin si Gab. Ang iilang hibla ng buhok nitong styled ay tumaliwas at dumampi sa kanyang noo. Nangati ang mga kamay kong ayusin yon para maibalik sa dati. Gusto kong tumingkayad at siyasatin ang imperpektibong yun. Nagiwas na ako kaagad ng tingin. Dinig ko lamang ang kanyang buntong hininga bago magpasyang pumasok na. Pilit kong kinontrol ang tibok ng puso. Did you already take your remedial exams? Bagya ako nitong nilingon dahil siya ang nauunang naglalakad. Nagre-review pa ako. Mahina kong sagot. Okay. Anito at biglang huminto. Muntik na naman akong mabangga sa likuran nito. Napaawang ang aking bibig dahil nagkakalapit na naman kami. Naramdaman ko ang init ng nagraradiate mula sa kanyang katawan. Hinarap ako ni Gab. Unti-unting naging mahinahon ang salubong niyang mga kilay. Sumabay ito sa aking paglalakad. Kinakalkula nito ang mga paa naming hindi magkasabay sa pagtapak. Bumigat ang aking paghinga ngayong mas malapit na siya sa akin. Naamoy ko ang pabango nito at mas lalo yung nakadagdag sa paglamig ng aking mga palad. Hello po. Sir Gab, ang aga nyo ngayon Bumati si Kurt sa kitchen nang makapasok na kami. Si Kurt at Jupiter lang ang naririto kasama ang kanilang mga naka-charge na cellphones. Bumaling ang tingin sa akin ng dalawa. Naroon ang mangha at gulat sa kanilang muka. Good morning. Tumango lamang si Gab kay Kurt. Bago namin sila lagpasan ay nahihiya akong umiling sa mga ito. Lumaki ang kanilang mga mata sa tahimik na pagkakagulat. Muli ko silang inilingan kahit na pinangungunahan na ng hiya. Kung ano-ano na sigurong imahe ang pumapasok sa mga kukote ng dalawang ito. Gusto ko silang sigawan na patuloy pa rin ang pagtingin. Mas lalo lamang umusok ang dalawa kong pisngi. Ang maaliwalas na bistro ang bumungad sa akin. Walang tao, patay ang mga laser at LED lights at kakaunting mga entertainers na nagre-rehearse ang nandoon. Pwede na ba akong umalis? Kasi may gagawin pa ako. Sabi ko nang makitang paakyat na si Gab sa kanyang office. Hindi ko alam kung anong gagawin ko sa loob ng opisina niya. Kung ano-ano na yatang pumapasok sa aking isip na hindi appropriate sa edad ko. Ayaw kong tumunganga na lang sa kanyang office kaya mas mabuting umuwi na lang. Nilingon ako ni Gab. Kalmado ang mga alon sa kanyang mga mata. What is it? Hirap kong tiningala ito dahil matangkad ay nakatuntong pa sa mga baitang. Basta. Anong basta nga? Maglalaba. Tumagilid ang labi ko. Ang kulit naman nito. Napanguso ako nang tumagilid ang ulo ni Sir Gab sa akin. Ipalaundry mo na lang. Sabi nito. Kaya ko naman. Sabi ko kaagad. Well, sa totoo lang, hindi ako maglalaba at wala akong pang-laundry. I was hoping to have lunch. Tumaas ang kilay nito sa akin at umiling. Naputo lang kayang sasabihin ng tumango na ito. Halos magdikit ang kanyang mga kilay nang payagan na akong umalis. Hindi ako nito matingnan ng diretso at tila ba nalilito. Nanatili lamang akong nakatanaw sa kanyang paakyat na figura hanggang sa makapasok na ito sa loob ng office. Pagkarating ng apartment ay tulala ako habang nakahiga sa kama. Hindi ako maglalaba dahil wala naman akong lalabhan. Lumutang ang aking isipan nang tumunog ang aking cellphone. Unknown number. Sana okay lang ang boses ko. Haven't tried it before till now. Hope you got the message. Paulit-ulit kong binasa ang text nito at ang numerong nakalahad. Hindi ako nagkakamali dahil iyon ang number ni Clifford. Para akong binuhusan ng malamig na tubig at mas lumutang pa ang aking pag-iisip. Ako. Burahin mo ang number ko. Mabilisan kong sinend yun.
Galit na galit ang mga daliri ko at ayoko silang ilapit sa keypad. Baka may sabihin silang hindi ko kayang sabihin sa personal. Umulit ang malamig na boses ni Clifford habang kumakanta sa paglipas ng gabi. Nanginginig pa yun sa umpisa at napupuno ng kantsaw ng mga classmates. Ngunit sa kalaunan ay alam kong alam niyang nakuha ang mensahe. Kuhang-kuha ko. Sarili ko lang naman ang niloloko ko rito. Mahirap man, dapat ay wag na nating balikan ang mga pahina ng libro ng ating buhay. Kahit yon ang nagpatawa, nagpaiyak at nagpaibig sa atin, dapat ay lagpasan na ang dapat lagpasan. Move on! Hindi ko na kayang makipagbalikan pa kay Clifford dahil alam kong pareho lamang kaming kakainin ng aking guilt. Ang guilt na hindi ko siya kayang suklian. Hindi ko kayang isukli lahat ng pagmamahal na binibigay niya. At pagkatapos nun, magiging isang toxic na relationship lamang ang lahat. Nung hapon ay tumungo na ako ng bistro para sa aking shift. Nakatingin sa akin si Cindy habang tinatanggal ko ang jacket at ball cap. Pinasok ko yon sa gilid ng counter. Natulala lamang ako sa flowers na nandoon. Yan na nga bang sinasabi ko? Puna ni Cindy. Pinagmasdan kong mabuti ang mga bulaklak. May kakaibang bugso ng init sa aking tiyan. Binalingan ko si Cindy at napalunok. Kanino galing? Hindi na tinatanong yan, Chris. Siyempre, sa itaas. Alam mo, kanina ka pa kinikwento ni na Jupiter sa akin. Sabay daw kayong pumunta rito ni Sir Gab. Para akong isang batang nahuli sa akto. Napalunok akong muli. Nababalisa ako gayong simple lang naman ang pagtatanong ni Cindy. Si Kurt at Jupiter ang may sala. Ang daldal! Sinabay lang ako niyan, Cindy. Huwag kang paranoid. Sabi ko habang sinusubukang maging busy sa mga menu. Sa gilid ng aking mga mata ay inilingan ako ni Cindy. May ginagawa man ito ay tinigil para titigan akong mariin habang nakahilig sa counter. Ayoko sa mga titig niyang ganyan. Ilang buwan na kayong hiwalay ni Clifford, Chris. Sagutin mo nga ako. Tinaasan ako nito ng kilay. Nawalan ako ng pasensya at nilingon na ito. Mabuti na lang dahil wala si Rosette. Binalingan ko si Cindy. Ang mas nakakatanda sa akin na sumbungan ko sa lahat kahit sa pag-ibig, siya ang nakakaalam tungkol sa amin ni Clifford noon pa man. Ayaw ko sa kanyang mga tingin. Sa mga mata niyang hindi susobra sa pag-aakusa at paghahamon. Ayoko sa mga ito dahil baka tama ang kanyang mga punto. Wala pang isang buwan. Binabalikan ako ng tao pero ayoko na, Cindy. Napaiwas ako ng tingin dahil kaagad na nag-guilty sa ginawang pagsigaw dito. Ayokong magalit sa kanya. Huwag ka namang gumamit ng iba dahil mahal mo pa yung tao. Kawawa naman yung pamalit mo, Chris. Aba? Pinandilatan ako nito ng mata. Hindi ko siya pamalit. At kung papalit ko nga siya, hindi ko siya masasaktan. Masyadong malaki ang mundo ni Sir Gab. Fling lang ako niyan kapag nagkataon. Lahat panalo, lahat okay. Naka-move on ako, nag-enjoy si Sir Gab. Matama kong sabi rito. Yun naman talagang aking plano. Gusto kong makalimot na. Ayaw ko na sa aking setup na ako ang palaging kinakain ng guilt dahil sa aking pag-iwan dito. Gusto kong makawala sa nararamdaman ko at gusto ko itong mangyari sa pinakamabilis na paraan dahil mahirap. Tao naman ako at nagmamahal din, pero takot na takot ako. Sa pagmamahal na kinalakihan ko ay nakakatakot ito. Ako ang batang nabuo sa maling pagmamahal. Ang batang sumira sa dalawang pamilya. Gusto kong malimutan kung ano pang pwedeng kasiraan pa ang magagawa ko kay Clifford kung susubukin kong balikan ito. Kaya ang aking plano, ibaling ang nararamdaman sa iba at kumalas din pagkatapos. Si Gab de Aniano, ang aking kandidatong alam kong hindi ako masasaktan. Dahil sa una pa lang ay alam kong hindi ko na siya maaabot. Alam kong wala na talagang madudugtong sa amin kung hindi ang kaunting panahong fling lamang. Doon na nagtatapos yon.
Siguraduhin mo lang, Chris. Hindi ako kailanman mapapagod na patahanin ka pero nakakapagod na makita kang nasasaktan. Ay, pabuntong hininga ni Cindy. Tumango ako rito. Hindi ako masasaktan sa pagkakataong ito. Pareho kaming hindi seryoso ni Gab at alam kong para sa kanya ay panandalian din lang ang lahat. Umusad ang oras, nalulunod ako sa pagsisilbi at minsang pagsabay ng kanta sa banda sa mini stage. Ito ang mas gusto ko kaysa ang makisama sa mga tao sa school. Papunta na akong kitchen nang marinig ang langit-ngit ng screen ng second floor at ang pagbagsak nito. Pamilyar na pamilyar sa akin ang mga mabibigat at mabibilis na yapak. Ay! Sir! Ano pong atin? Matinis ang boses ni Rosette sa pwesto ko. Tumingala ako at tinagpo ang mga mata ni Sir Gab. Saglit nitong binalingan si Rosette upang ilingan. Hinanap saglit ng mga mata ko si Cindy. Nasa tables ito. Ngunit sumusulyap sa amin. May bumara kaagad sa aking dibdib. Good evening. Sa akin lamang ang mga mata ni Gab habang tumungo ito sa likod ng counter. Gumapang ang pagkabalik sa aking balat. Hindi ako mapakali. Nanlalamig ang aking mga palad dahil nararamdaman ko ang mariin niyang titig sa akin. Good evening, sir. Pinagdiinan ko ang kanyang titulo. Tumaas ang kilay nito sa akin kaya naman napaatras ako kaagad. Wala ka na bang gagawin kaya ka bumaba? Nag-iwas na lamang ako ng tingin. Hindi pa naman kasi 11:00. 9:00 pa lang. Wala na. Umiling ito at tumako ang mga mata sa mga bulaklak na hindi ko ginagalaw mula pa kanina. Hinabol ko kagad ang aking hininga. Ang ideyang inilagay niya ang palumpon ng mga bulaklak sa counter ay nakakawala ng ulirat. Hindi ko na ito matingnan ng diretso. Wala ka rin namang gagawin dito. Bulalas ko habang nakabaling pa rin ang tingin sa iba. Ang gusto ko ay sa itaas na muna ito. Hindi ako makakapagtrabaho ng maayos ngayong alam kong may nanunood sa aking service. Manginginig lamang ang aking tuhod at mga kamay. Ay, baka kung anong disgrasya pa ang magawa ko. Actually, I do. I will supervise here for tonight. Sa kitchen ay tapos na ako. Sa counter ay hindi pa. Hindi na ako nakasagot. Sinuri ko ulit ang mga bulaklak sa gilid. Pulang-pulang mga rosas na naman ito na mahigit kumulang 30. Do you like it, Chris? Nanghihina at minamalat niyang bulong sa aking gilid. Hinahanap ng aking mga mata ang mga posibleng nakatingin sa amin. Busy naman si Cindy at Rosette kaya kami na lang ni Gab ang naririto sa counter. Ngunit ang ilang customers at crew ay walang humpay ang pagsubaybay sa amin. Salamat. Kinagat ko ang pang-ibabang labi ng balingan ito. Kinakalkula niya ang aking reaksyon. Nalingkit ang mga mata nito. Pakiramdam ko ay isa akong nakabuklat na libro dahil sa kanyang mga tingin. Nakuha na niya ang mga ibig sabihin ng aking mga kilos. Tumikhim ako at inayos ang aking mga menus, ngunit tumungo lamang si Gab sa aking gilid. Nasamyo ko kaagad ang kanyang mamahaling pabango. Kumapit na ito sa kanyang polo at sa akin. Do you like these flowers more than me being here? Does my baby girl want me away? Malalim at nawawalan ng lakas niyang mga bulong. Halos malagutan ako ng hininga habang nag-aayos ng mga menu. Nanginginig na ang aking mga kamay. Ayoko na itong tingnan dahil alam niyang naaapektuhan ako ng todo. Alam niyang gustong-gusto ko tuwing ganyan ang paraan ng pakikipag-usap niya sa akin. Sa wakas ay tiningala ko na ito. Humalukip-kip lamang siya sa aking paghahabol ng hininga. Magbabantay ako. Buong autoridad niyang deklarasyon. Okay. Kinagat ko na lamang ang pang-ibabang labi habang pilit na kinokontrol ang paghinga. Damn this shit. Habang nagtatrabaho ay pinilit kong wag manlambot ang tuhod. Nakaupo ito sa likod ng counter at pinagpipiyastahan ng tingin ng mga tao rito sa bistro. Paminsan-minsan ay dinudot-dot niya ang cellphone sa pagkabagot.
Pinigilan ko ang pagngisi. Hindi ko lubos maisip na ang isang kagaya niya ay uupo sa isang stool, papangalumbaba sa counter habang binabantayan ako. Dapat ay mas maging productive siya kaysa rito. Dapat ay ang kanyang atensyon ay nasa business. Ngunit nariyan siya at nagbabantay. Muli kong sinulyapan si Gab na nakikipag-usap kay Rosette at Cindy. Tinatanaw pa rin ako nito. Sa ilaw ng bistro ay nagiging iba-iba ang mga kulay ng kanyang mga mata. Kahit ganun ay natatangay pa rin ako ng mga alon dito. Sinasalakay ako ng pagkakalabog ng dibdib. Hinayaan ko na lamang dahil ito naman ang gusto ko. Habang lumalalim ang gabi ay dumadami ang aming customers. Gusto kong i-cheer ang sarili dahil kahit minsan ay hindi ko napagpalit ang mga orders. Minsan kapag marami karga ay gustong tumulong ni Gab. Hindi ko ito pinayagan dahil ako ang waitress at siya ang boss. Sumimangot lamang ito sa akin habang sinusubaybayan ako. Nang malapit nang kumuunti ang mga customer ay tumungo na akong counter. Naupo ako sa stool, nakatabi ni Gab, at inunat ang aking mga balikat. Kanyang binulsa ang kanyang cellphone upang harapin ako. Tumatambay ka lang. Doon ka na lang sa itaas at mag-laptop. Sabi ko sa kanyang patingin-tingin sa akin. Napanguso ako. Supervising. Umiling ito sa akin at tumaas ang isang gilid ng labi. Napatitig ako roon. Napalunok ako sa arkong nagagawa ng kanyang maninipis na mga labi. Nakikita ka kasi nila. Dinuro ko sina Japet at Ivan sa gilid at ang ibang crew na rin. Hiyang-hiya ako dahil pinagtitinginan nila akong lahat para bang may alam silang hindi ko alam. Gusto ko silang sigawan na ginawa na ito noon ng kanilang Sir Gab sa kitchen. Kapag ba sa counter ay bawal na? Nilingon ko na uli si Gab. Pumangulombaba ito habang pumupungay ang mga mata. Mas lalo lamang nadipina ang haba ng kanyang mga malalantik na pilikmata. Sa kanyang bawat pagkurap ay nanlalambing ito. Of course, honey. I'm not invisible, aren't I? Kawawa naman sila kung hindi nila ako makikita man lang. Matipid niyang pahalakhak. Pinagsingkitan ko ito ng mga mata kahit na nagrireklamo na ang aking dibdib sa pagkabog dito. Ako na lang ang pupunta sa itaas kung ayaw mo, sabi ko rito. Tumaas ang kilay ni Gab sa akin. Humalukip-kip ito at sumandal sa gilid ng counter para akong malulusaw sa kanyang titig na arogante. Ngumisi pa ito. Pray tell, what are you gonna do inside my office? I think it's not soundproofed, so... Naging malutong na ang kanyang halakhak. Bahala ka na dyan. Bantayan mo na lang silang kumain lahat. Depensa ko dito. Umusok ng tuluyan ang aking mga pisngi. Pilit ko yung pinipigilan ngunit sumasayaw ang mga kislap sa mga mata ni Gab habang humahalakhak. Inirapan ko ito at tumungo na lamang sa kitchen. Dumiretso ako sa likod. Kaagad akong nakalanghap ng preskong hangin. Mas presko pa kay Sir Gab. Sus! Kung siguro magtatagal ako ron ay hindi ko nakakayanin. Tuwing ngingiti siya o hahalakhak o kahit pa mga simpleng pagtaas ng gilid ng kanyang mga labi ay hindi ko kinakaya. Nagiging paborito ko na ang mga reaksyon niyang ganun. Nanigas ako sa mga bibigat na yabag na aking narinig. Papalapit yon at huminto sa aking likuran. Naputol na yata ang aking hininga. Bakit? Tanong ko rito habang nililingon ko si Gab na may bahid pa rin ng ngiti sa labi. Nirapan ko ito at humalukip-kip. Nothing? Mabilis itong umiling kahit na nakangisi pa rin. Nalukot ang aking muka. Pilit pa rin itong pinagtatawanan ang kanyang kahalayan kanina. Tinalikuran ko ito at hinarap ang malalim na gabi. May bahid ng inis sa akin ngunit alam kong mas nangingibabaw ang pagkabuhay ng aking dugo dahil sa presensya ng lalaking nasa aking likod. Hindi ko naramdaman ang lamig ng gabi dahil ramdam ko ang init na nagmumula sa kanya. I didn't know I dig hot-headed breaths now. Ang sarap-sarap mong inisin. Nakakagigil. Malalim niyang buntong hininga at inikot ang isang braso sa aking baywang. Sa pagkakabigla ay napaatras ako sa kanyang dibdib. Mainit at matigas yun.
Umakyat na ang lahat ng dugo sa aking pisngi at ang kanyang rasyon na pag-iisip ay nawawala na. Kumalabog ng todo ang aking dibdib sa ginawa ni Gab. Dudugo na yata ang aking labi sa kakakagat ko rito. Nagwawala ng aking sistema. Shit! Chris, I want you. Nanghihina nitong bulong sa aking tainga. Chapter 27. Siguro naman ay mayroon pa rin kaunting katotohanan sa sinabi ni Gab, pero dahil iyon sa naaayon ang pakiramdam niya sa nangyayari. Dahil boss ko siya at employee niya ako. Madalas kaming magkita sa bistro at palagi kaming nasasangkot sa isa't isa. Ay, marami man ang mga babaeng maniniwala kung isa-isa itong sasabihan ni Gab ng ganoon. Hindi na ako isa sa kanila. Hindi naman ako bulag at mas lalong hindi ako ang tipo ng babaeng hindi marunong bumasa sa pagitan ng mga linya. Si Gab de Amiano ay isang babaero, playboy at isang mayamang businessman na hindi papatol sa isang waitress na kagaya ko. Pero, sino nga ba ang hindi maaapektuhan kapag sasabihan ng isang Gab de Amiano na may gusto siya sa'yo? Abay, sa tigas pa lang ng kanyang Ingles ay pati ang posi ng kuryente mapapaindak sa kilig. Kaya sige, enjoy while it lasts, ika nga. Saglit lang naman ito. Ang sabi ko nga, nag-i-enjoy si Gab at ako ay makaka-move on. Easy as pie. Beep! Naputol ang lahat ng inhibitions ko at binitawan ang binabasa. Sigurado akong sa tapat ng aking apartment nakarekta ang pagbubusina. Nakatapak ako habang naglalakad sa sahig at sumilip sa screen. Dinig ko ang pagsara ng sasakyan at pagtunog ng lock nito. Sumunod ay ang sunod-sunod na mga pagkatok sa gate ng aking apartment. Napatalon ako sa gulat. Nilabas ko na rin ang tao. At sino naman ba kaya ang taong nasa tamang pag-iisip ang dadalaw ngayong hating gabi? Gab? Napaawang ang bibig ko nang madungaw ang kanyang matangkad na figura sa likod ng aking gate. Tumigil ang marahang pagkatok nito. Tiningalan niya ako at tipid na ngumiti. Nag-flash saglit sa akin ang refleksyon ng streetlight sa kanyang Rolex. Ang kanyang suot na suit ay wala man lang gusot o lukot. Mabilis kong sinarado ang bibig. Habang dinudungaw ko ito ay napatitig ako sa aking sarili. Isang lumang t-shirt na hanggang tuhod lamang ang aking suot. Hindi na makita pa ang aking shorts at ako'y nakayapak. Good evening, mariing tikhim nito. Muli ko itong tiningala. Napugto ang aking hininga nang makahitang siya naman ang dumudungaw sa akin sa maliit na gate. Umakyat ang presyon sa aking mga pisngi habang pinanunood ang mga mata nitong inaakyat ang bawat haligi ng aking katawan. Is this how you answer the door? Really, Chris? Naka-shorts ka ba sa ilalim niyan? Sunod-sunod niyang tanong. Nagsalubong ang aking mga kilay. Mas lalo lamang naging aktibo ang aking dugo sa kanyang mga katanungan. Hinawi ko ang hiya na nagbabadyang bumalot sa akin. Humalukip-kip ako at sinamaan ito ng tingin. Sinukbit ko ang dulo ng t-shirt upang isukbit yun sa aking pokerish shorts. Pantulog kasi ito at saka, ikaw naman itong dadalaw ngayong oras ng gabi. Nahihibang ka na yata. Ginusuan ko lamang ang kanyang mapanuring tingin. Umakyat ang init sa aking mga binti nang muli yung sipati ni Gab. Pakiramdam ko ay gumagapang ang kanyang mainit na palad doon. Kagaya ng paglapat nito sa aking baywang. Nang hina kaagad ang aking mga tuhod sa naisip. Yeah, you're right. Baka nga nahihibang ako. Napanguso akong muli sa kanyang madaling pagsuko. Nabibigla pa rin ako dahil masanay akong nagbabangayan kaming dalawa. Kalimutan mo na nga yun. Wala na akong sinabing ganun. Napaiwas ako ng tingin dito. Ang sabi mo, wala na nga akong sinabi. Tinaas ko ang dalawang kamay. Pasimple kong pinasadahan ang aking buhok at ikinawit yon sa tainga. Napaubo sa gilid si Gab at tinakpan ang bibig gamit ang isang saradong kamao. Nakita ko ang pagtaas ng gilid ng labi nito.
Nagniningning ang kanyang mga mata nang bumaling sa akin. Okay, Chris, wala ka nang sinabi. Bumaba ang aking mga balikat nang muli na namang siyang sumuko. Tiningala ko na lamang ang kanyang makatangkaran, ang tangos ng kanyang ilong. Napapaisip ako kung ganito rin ba siya sa lahat ng kanyang mga girls? Ang maging peke sa pagsuko para maging special ang pakiramdam ng girl? Kasi yun ang nararamdaman ko, special. Can I come in? Wala ka namang kasama and you're not sleeping yet, so... Muli niya akong dinungaw. Itinaas nito ang dalang box ng pizza at coffee. Tumagal ang titig ko sa mga pagkain. Hindi naman ako marunong mag-midnight snack dahil madalas akong diretso sa tulog. Nitong mga nakaraang araw lang hindi dahil, well, siya. Dahil sa kanya. Bago pa man tumunog ang aking tiyan sa gutom ay pumasok na akong muli sa loob para kuhanin ang susi. Marahan kong binuksan ang gate. Enjoy! Si Gab sa loob ng aking apartment. Sa aking sala at nakaupo sa aking sofa ay masakit sa mata. Hindi bagay ang formal niyang boss attire sa loob ng maliit at marumi kong apartment. Ang presensya na ay walang saysay dito. Hindi dapat siya tumapak dito dahil hindi siya bagay sa putikan. Sana sa Hilton mo na lang ako pinunta. Wala sa isip kong sabi habang umunguya ng pizza. Nilalaro ko ang aking scientific calculator. Dinungaw ako ni Gab sa likod ng aking binabasang reviewer. Nag-aaral ako para sa upcoming remedials. Nagboluntaryo naman itong tumulong. Kinikiliti ng mga maiinit na kamay ang aking tiyan. Where's that? You want to go there now? Busog na ako. Next time na lang, sabi ko. Madalas kami ni Cindy sa Hilton sa bayan. Hili-hilera sila at buhay na buhay sa mga ganitong oras. Well, hindi siguro alam ni Sir Gab yun, ang mga hila kariton. Napangisi na lang ako. Ang sala ang saksi sa aming naging review. Naka-Indian seat ako. Well, syempre, nakatapal ang isang throw pillow. Aba, at kaharap si Gab na hawak ang aking mga handouts. Para siyang teacher, ang sarap pakinggan ng kanyang diction. Para akong natutunaw sa kanyang mga pinagsasasabi. Gusto kong ipasuot sa kanya ang salamin para alamin kung bagay din ang look niyang ganun. Well, lahat naman ay bagay sa kanya. Kahit na nga siguro hindi ito maligos na isang linggo at magsuot lamang ng gutay-gutay na damit ay pagkakaguluhan pa rin siya. Napahikab ako nang sumagot ng termino sa kanyang tanong. Sumandal ako sa armrest ng maliit na sofa. Gusto kong humiga at iunat ang aking mga paa, ngunit nahihiya ako. Nahihiya na nga akong naririto siya sa loob. Nakatingin ito sa manual ko at bumaling sa akin. Nahuli ako nitong naghihikab. Pumula ang aking mga pisngi. You should probably sleep, Chris. It's already late. This is enough for tonight. Binaba ni Sir Gab ang manuals ko at umiling. Pinagpatong-patong nito ang lahat ng mga papers at maingat nitong sinilid yon sa ilalim ng coffee table. Natuon ang aking pansin sa kanyang mga kamay. Malaki ang mga yon at may kaputian. Umakyat ang aking tingin sa mga balahibo nito sa matigas na braso. Gumagapang ang ebidenteng mga ugat doon. Okay. Habang inaayos niyang mabuti ang aking mga gamit ay hindi ko mapigilan ang pagsulyap dito. Sa kanyang preskong clean-cut na buhok, sa kanyang malalantik na mga pilik mata, sa kanyang panga na nadidipina pa lalo kapag umiigting. Bumabang muli ang aking tingin sa kanyang braso. Tila ba sa tigas nito ay gusto nang kumawala sa long sleeves. Kahit ganon ay magaan pa ring tingnan ang pag-aayos niya sa mga papers. Sanay na siya sigurado. Habang pinagmamasdan siya ay naisip kong nagtatrabaho siya sa kanyang maluwang at luxurious na opisina. Mas crisp at mas formal ang ensemble. Mas malamig at strikto. Ngunit naisip ko rin ang brasong umikot sa aking bewang nung isang gabi. Diniin ako nito sa kanyang matigas na dibdib at mabigat na huminga sa aking tainga. Kung siguro ay dumalaw ako sa kanyang office, ibabaon ako nito sa floor-to-ceiling window at doon ako ay manghihina. Naisip ko ang kanyang mainit na halik, ang kanyang mga labi,
habang binubuksan ang aking para hanapin ang tamis at kalinga. At ang dila nitong mapusok. Sa kanyang totoong opisina ay baka bumigay ako sa panghihina habang nakakulong sa pagitan ng salamin at kanyang matigas na dibdib. Baka hindi ko nakayanin ang kanyang lakas at tumugon na rin ako. Narinig ko ang kanyang malakas na pagtikhim. Nanlaki ang aking mga mata nang lingunin ako nito. Tapos na pala siyang mag-ayos at nakatayo na ngayon sa aking harapan. Tapos ka na pala. Bahagya ko itong tiningala. God damn, Chris. Kung ano-ano na ang mga pumapasok sa utak ko dahil sa kanya. Habang nakababa ng tingin sa akin, tumagilid ang ulo ni Gab. Kumikislap ang kanyang mga mata, ngunit naging mariin na itong tumingin. Napamura kaagad ako sa isip. Hiyang-hiya akong yumuko dahil ayoko sa kanyang mga tingin. Para bang sinasabi nito na alam na niya ang lahat. Na alam niya ang bawat hibla ng aking mga iniisip. Umuwi ka na, Gab. Matutulog na rin ako. Casual kong sabi ng tumayo, ngunit tinaasan lamang ako nitong kilay. Ang kanyang bahagyang pagngisi ay pumipigil sa aking paghinga. Bakit ba kasi pumasok sa utak ko yun? Alright. Lock up after I leave. Matama niyang saad at saka dinampot na ang susi ng kanyang kotse. Habang nakatayo sa kanyang harapan ay pinanonood ko na naman itong ayusin ang kanyang mga gamit. Nanumbalik na naman ang pagiging seryoso sa kanyang mukha habang sinisilip ang cellphone. Nang mag-angat ito ng tingin sa akin ay tumaas na naman ang kanyang kilay. Nag-iwas ako ng tingin dahil nahuli na naman niya akong nakatingin sa kanya. Damn it! Do you want something, Chris? Is that it? Seryoso niyang tanong habang inaayos ang relo sa pulso. Sa aking mga mata, mas lalo pa siyang naging matipuno. Mas lalo siyang naging businessman. Hindi ko alam na mayroon pala akong paboritong tingnan simula nang dumating si Gab. Umiling akong tahimik. Iniwas ko muli ang tingin. Nakabaling lamang ako sa gilid. Tumikhim si Gab pagkatapos ng ilang segundo at saka lamang ako nag-angat ng tingin dito. Habang nakababa siya ng tingin sa akin ay dumidiin ang pagkaitim ng kanyang mga mata. Lumalakas ang intensidad nito at mas lalo akong nahihirapang huminga. Pilit kong iniwas ang tingin ngunit hinawakan niya ako sa panga. Hinuli nito ang aking umiiwas na tingin para suriing mabuti. Pulang-pula ang aking mga pisngi sa kanyang matutulis na mga matang nakafocus sa akin. Nag-unahan ang bawat kalabog ng aking puso sa kaba. You're stroking my ego big time, honey. Stop staring too much or you will regret it. Patigas niyang paliwanag. Hindi ko mapigilan ang pagsulyap sa kanyang mga maninipis at mapupulang labi. Naipon ko ang hininga habang nakatingala pa rin dito. Ang init ng kanyang palad sa aking leeg ay nakakapagdeliryo sa akin. Kinagat ko ang labi dahil nakatingin na naman ako dito. Hindi ko yun mapigilan at mukhang alam din ni Gab. You stubborn girl. Umiling si Gab habang dinudungaw pa rin ako. Mas lalo akong nakaramdam ng init. Para akong napapaso sa kanyang palad na humihigpit sa aking panga. Umakyat ang isa pa nitong kamay sa aking bewang. Para akong dinadapuan ng apoy sa init na nararamdaman. Pirmis kong kinagat ang pang-ibabang labi nang marahan ako nitong tinulak pabalik sa sofa. Nanatili akong nakatingala rito habang siya ay pababa sa akin. Dinantay lamang niya ang isang kamay sa sofa sa tabi ng aking ulo at ang isa ay nanatili sa aking bewang. Do you want a goodnight kiss? Mainit niyang bulong sa aking tainga. Nayukom ko ang kamao dahil nakikiliti ako sa init nito. Mas lumalapit ang matipuno niyang dibdib sa akin at mas binabalot ako ng kanyang init. Ayoko. Iniwas ko ng tingin ngunit humigpit ang hawak nito sa aking bewang. Tumataas at bumababa yon ngunit hindi sa mga gusto kong pwesto. What do you want then? Mas lumapit pa ang kanyang mga labi sa akin ng ilang pulgada. Iniwas kong muli ang mukha ngunit dinig ko ang singhal ng hindi niya pagpayag. Ang kanyang kamay ay nagtungo sa gilid ng aking dibdib. Kaunting angat lamang ay lalapat na ang kanyang hinlalaki doon. Wala!
Kinakabahan kong sigaw. Pinirmis ko na ang ulo at sa takot na kung saan mapunta ang kanyang hawak. Sobrang pigil ko ng hininga at tumatama na yun sa bibig ni Gab. Bagya itong humalakhak ngunit wala akong makitang kasiyahan sa kanyang mga mata. Solidong init at malakas na intensidad lamang ang naroon na kinakain ako ng buo. You are eye fucking me the whole time. Your eyes are begging me. Kinagat ni Gab ang pang-ibabang labi. Nilapit nito ang bibig sa aking tainga at nagpakawala ng malalim at mabagal na buntong hininga. Napapikit ako ng mariin nang marinig yon, kung ano-anong pumasok sa aking isipan dahil sa malalim ng tunog na iyon. Malalagutan na yata ako ng hininga habang nakaupo lamang sa sofa. Umaawit pati ang aking kaibuturan dahil sa nangyayari. Sa isang iglap ay nawala kaagad ang init na aking nararamdaman. Nang dumilat ako ay muling nakatayo ng maayos si Gab na tila ba walang nangyari. Pinasadahan lamang ako nito ng tingin at ngumiti. What the? Hindi pa rin ako makarecover samantalang ito ay presko na naman ang dating. Gusto ko na lamang isiksik ang sarili sa sofa sa hiya. Ako naman ang may-ari ng apartment ngunit ako pa ang hiyang-hiya. Good night, Chris. Lock up, okay? Seryoso niyang utos at saka tumungo ng pinto. Sinulyapan ako nitong muli bago umalis. Napamura ako ng bilyon sa aking sala. Ang bilis! Ang bilis niyang makapagpigil. Sa university kinabukasan ay malamig ang panahon. Umaawit na ang hangin ng December sa amin. Si Janice at ang halos lahat ng estudyante ay mukhang excited sa nalalapit na sem-ender party. Kahit kailangan ko pang ayusin ang aking mga remedials, nagpakuha na rin ako ng 2 ticket kay Janice. Hindi ko na lamang ito sinagot sa kanyang mga kantsaw. Dinaanan ko na rin ang laptop kay Jaime, gawa na iyon, ngunit 9,000 ang babayaran. Naisip kong galawin ang aking mga cards dahil hindi ko na talaga alam kung saan ako kukuha ng pera. Dumaan ang pride sa aking sistema at sinabi sa sariling, makakahanap ako ng mas magandang paraan. Kinagabihan, sa bistro ang aking diretsyo. Napanguso ako sa naabutan sa counter. As usual ay mayroon na namang palumpon ng mga pulang rosas doon. Uminit ang aking tiyan habang inaamoy ang mga ito. Naalala ko na naman ang nangyari kagabi. Umusok ang aking mga pisngi ngunit malaki ang aking ngiti. Nagulat na lamang ako nang mabatukan ako ni Cindy. Ang lande? Ha? May pa-flowers pa? Sus! Pabulong nito sa pag-aayos ng menu. Inirapan ko lamang ito at saka muling sinuri ang mga flowers. Sa proseso ay nakita ko si Gab na kakalabas lamang ng kitchen. Naka-white shirt at slacks siya ngayong gabi. Siguro ay sa kitchen na naman ito magtatrabaho kaya tinatanggal ang long sleeves. Mas nadidipina ang kanyang matitipunong dibdib at flat na tiyan. Mabuti na lamang at hindi bumabakat ang kanyang mga umbok dahil tiyak, pagtitinginan siyang lalo. Nagtama kaagad ang aming tingin. Sa kanyang mga mata ko nakita na totoo nga ang nangyari kagabi. Napalitan ang pagiging strikto ng kanyang mga mata. Naging mariin at lumakas ang intensidad doon. Good evening. Bati sa amin ni Gab. Binati rin namin ni Cindy. Nagyuko ako ng tingin dahil gusto ko pa itong pagmasdan. Nang makaalis si Cindy ay saka ko pa lamang siya kinawayan. Tumaas ang magkabilang dulo ng mga labi ni Gab. Habang paakyat sa second floor ay kumikislap ang mga mata niyon sa tuwa. Nakaramdam na lamang ako ng mainit na pagkiliti sa aking tiyan. Natapos ang aking shift. Nag-shower ako pagka-uwi. Isang lumang shirt at maikling short na naman ang aking suot. Habang nakahiga ay gising pa rin ang aking diwa, tila ba may inaantay. Nang madinig ang pamilyar na busina ng sasakyan ay mabilis akong napabangon sa kama. Ilang segundo akong nakipagtilian sa mga unan at bedsheet ko dahil nababaliw na ako. Hinarap ko muna ang salamin at nag-ayos bago nilabas si Gab. May mga dala na naman itong pagkain. Tinaas baba nito ang aking suot bago napailing. Nilagpasan niya lamang ako. Inirapan ko ang mabango niyang likod. May problema na naman siya sa suot ko? Kumakain ako ng binili niyang French macarons habang nire-review na naman niya ako. His dark,
dark blue eyes are so focused. Lalong lumalantik ang mga pilikmata nito. Sumusunod ang mga mata ko sa tangos ng ilong nito at prominenteng panga. Dahil may manual na hawak ay hindi ko nasundan ang mga labi nito. Are we studying here or you are the one studying me? Binaba nito ang binabasa. Nang aako sa itong nakataas ang kilay sa akin. Hindi naman. Wala naman akong ginagawa. Napanguso na lang ako at nag-iwas ng tingin. Nahuli na naman niya ako dahil hindi ko mapigilan. I think I'm loving the view too. Sabi ni Gab at ginuso ang aking mapuputing hita. Dahil sa aking maikling shorts ay hindi ito na itatago. Kinuha ko ang throw pillow para itakip yon doon. Pumula kaagad ang aking pisngi. Kinuha ko ang isa pang unan upang ihampas ito sa kanyang balikat. Bastos! Parang mga trompeta sa langit ang malulutong na halakhak ni Gab. Sumandal ito sa sofa. Hinila nito ang aking paa at pinatong sa kanyang mga hita. Pumula lalo ang pisngi ko. Binaba ko ang t-shirt na tumaas. Lumakas na naman ang kabog ng aking dibdib. Ang posisyong ito ay intimate at ang buo kong katawan ay umaawit. May gagawin ka ba sa isang araw? Kung gusto mo lang naman. Walang pigil ang bibig ko bago ko pa man mapigilan. Tinakpan ko kaagad ang bibig. Kumunot kaagad ang noo ni Gab sa akin. Napanguso ako. Let me check. Binunot nito ang cellphone at chinek ang appointments. Nanatiling kunot ang kanyang noo. Napigil ko ang hininga sa kaaantay. Okay lang naman kung hindi. Hanap na lang ako ng ibang kasama. I'm free now, Chris. Saan ba yan? Binulsa nitong muli ang phone. Unti-unti akong napangiti. Iniwas ko ang tingin ngunit binalik ko rin kay Gab. Kumikislap na naman ang kanyang mga mata habang pinagmamasdan ako. Punong-puno ng amusement ang mga yon. Mayroong malakas na kalabog sa akin. Binulatlat ko sa kanya ang mga detalye ng Sem-Ender party. Mas maraming banda ang dadalo ngayon. Medyo nahihiya ako ngunit mabilis naman itong pumayag. Namayagpag kaagad ang aking dibdib sa tuwa. Paano nga pala si Kyla? Baka wala siyang kasama. Sabi ko nang maalala ang babaeng pinsan niya. Yung babaeng muntik ko nang maaway dahil sa kalasingan. Well, Kyla's with her friends here. Hindi na yun natutulog sa bahay ko. Kebit balikat niya. Talaga? Tinaasan ko ito ng kilay. Gumalaw ang mga panga nito sa pagpipigil ng ngiti. Hindi na itago ng kanyang mga mata ang kislap na naroon. Mas napangiti akong lalo. Aha? Wala kang kasama sa bahay mo? Walang girls na, alam mo na. Pumula ang pisngi ko nang maalala ko ay mabilis kong siniksik ang sarili sa sofa. Ang isipin na may babae siyang binabahay ay nakakahapdi sa puso. Hindi ko rin alam kung bakit ngunit nagkakaroon ako ng puwang sa dibdib. Tumaas ang aking balahibo sa palaisipang yun. Hindi ako mahilig mag-uwi ng babae, Chris. And if I do, humigpit ang panga ni Gab. Ano? Umanghang ang boses ko. Nalalasahan ko na ang pait. Ayoko nun. Umiling si Gab sa akin. Kung may babae man ako doon ay ikaw lang. Wala akong ibang ginusto kundi ikaw lang. I told you, if I chase Chris, I will run so fast as if my life depends on it. Tumapang ang mukha nito. Halos dumugo ang mga labi ko sa kakakagat. Nasa hita pa rin ni Gab ang aking mga binti. Oh, totoo? Sabi ko. Sa akin lang? Hahabol nga ba siya na sa akin lang ang tingin at ang himpilan ng kanyang damdamin ay ako ang nagmamay-ari? Isa yung panaginip. Ngunit hindi naman masama kung ilang linggong magkatotoo. Hindi naman masama kung hindi pang matagalan. Yes. Unti-unting tumaas ang dalawang gilid ng kanyang mga labi. Totoong totoo? Napanguso ako. Kumalabog ang aking dibdib. Ang sarap pakinggan nun. Aha. Halakhak nito at pinagapang ang mga kamay sa aking hita. Oh, flying kiss ka nga kung totoo. Kinindatan ko ito. Uminit ang aking tiyan sa mga emosyon.
Tinakpan ko ang bibig at humahagalpak. Inilagay ni Gab ang palad sa labi at madrama nitong hinalikan. Marahan ang kanyang pag-ihip patungo sa akin. Napapailing ito sa kanyang kalokohan. Damn it, Chris! What are you doing to me? Wala akong ibang nakikita kung hindi sparks at glitters. Hindi ako makahinga dahil pati yata ako ay napuno na nito, lalo ang aking tiyan. Okay, inagaw ko ang invisible na kiss at sinarado ang kamao. At dito na po tayo magtatapos sa pagbabasa sa ngayon at kung nagustuhan mo po ang ating episode ay pakihit ang like button at kung hindi ka pa nakakapag-subscribe sa aking channel, hit the subscribe button at paki-bell on na rin para updated ka sa mga bago nating updates. Maraming salamat at hanggang sa muli.